Kamusta? Welcome back sa Bros of DK. Ako si Leslie at ngayong araw ay sasamahan niyo ako sa bagong adventure dito sa Italia. Ngayon, binabaybay namin ang isang mountain road na tinubuan na ng mga halaman patungo sa isang abandonadong villa, isa sa pinakakamanghamanghang lugar na makukunan ko ng video sa channel na ito. Okay, may mga usa talaga sa kalsada dito papunta sa mansyon. Ganyan na lang ito, iniwan. Hindi nagalaw ang lugar na ito ng maraming taon. Walang pumupunta rito. Tumatalon sila sa gilid ng bundok at papunta kami sa inabandonang lugar na iyon. Kakarating lang namin mismo sa mansyon. Titingnan ko na ngayon kung may bukas na pwedeng pasukan. Sobrang laki talaga ng lugar na to. Mamaya iiwan na lang natin ito. Literal na napakalaki. Okay, literal naming inisip na hindi na posible. Halos sumuko na kami. Sinuri namin bawat bintana ng lugar na to at literal na itong isa dito sa likod ay bukas. Basag na talaga ang bintana kaya hindi kami ang gumasag nito. Pero ang makikita natin sa loob ay parang hindi pangkaraniwan. Tara na! Sa dokumentaryo ngayong linggo, dadalhin namin kayo sa art capital ng mundo. Tama ang hula mo. Ang tinutukoy ko ay Italia. Ihanda mo na ang sarili mo, kumuha ka ng popcorn at inumin. Dahil na yon, sisilipin natin ang loob ng multi-milyong dollar na mansyon na dating pagmamay-ari ng pamilyang Giovanni ng Italia. Mga 6 na taon nang nakalipas, biglang nawala ang pamilya at walang nakakaalam kung nasaan sila ngayon. At sa kanilang pagkawala, naiwan lahat ng kanilang mga artipakto at alaala sa mahiwagang lugar na ito. Ang layunin natin ngayon ay tuklasin kung ano ang nangyari sa pamilya Giovanni at kung bakit sila biglang umalis. Simulan na nating galugarin ang kamanghamanghang mansyong ito. Maligayang pagbabalik sa inyong lahat sa Bros of DK. Ako si Leslie at ngayong araw, ipapasyal ko kayo sa mansyon ng milyonaryo sa likod ko. Isang lugar ito sa gilid ng bundok sa Italia na pag-aari noon ng pamilya Giovanni. Iniwan nila ito noong 2013 nang walang paliwanag kaya napabayaan na at nandun pa rin ang mga gamit at artipakto. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang paglilibot sa lugar na ito at ipapakita ko sa inyo ang ilang magagandang bahagi ng kasaysayan. Tara na! Una sa lahat, ipapakita ko muna sa inyo ang labas ng kahangahangang lugar na ito. Ito ang villa ng pamilya Giovanni. Isang tunay na mayamang pamilya, parehong propesor sa universidad ang mga magulang at itinayo nila ang napakalaking lugar na ito para sa kanilang sarili. At hindi ka maniniwala sa akin, pero mas kamangha-mangha pa ang loob kaysa sa labas. Ito ang pasukan ng mismong bahay na may malalaking haligi. Dito ka dadaan papunta sa pintuan ng bahay at may mga upuan sa gilid na pwedeng upuan. Tunay na Italiano. Wow! At ito ang doorbell ng bahay. Ding-ling-ling. At meron ding swimming pool dito. Oo, heto na. Hayaan mong dalhin muna kita sa swimming pool bago tayo pumasok sa loob ng lugar. Dahil kasing gila-gilalas din yon.
Sige, bababa na ako sa mga hagdang ito. Wow, napabayaan na ang lugar na ito ng 7 taon na ngayon. Berde ang tubig sa swimming pool. Puro lumot lang sa paligid. May bakterya at iba pa ron. Nakakabaliw isipin na may mga taong iniiwan ang ganitong lugar. Crab. Tingnan mo, dahan-dahan akong lalapit sa fountain. Sa swimming pool, susubukan ko mag-video ng hindi mahulog. Dati may tubig na lumalabas sa bibig niya papunta sa maliit na basket na ito. Pwede siyang lumangoy dito na may napakalawak na tanawin ng mga bundok sa likod. Ano to? Maliit na hagdanan, siguro shower area o dressing area para sa swimming pool. May nakita akong tao. Oo, yun din siguro. Malamang shower nga. Oo, may ilaw yata. Oo, ito yung shower. Yung enclosure para sa shower. Wala na masyadong makikita sa labas, kaya papasok tayo sa bahay para ipakita ko ano naiwan doon. Una sa lahat, bago pa man may... Magkomento kayo na hindi iniwan ng lugar, pero tingnan nyo muna ang kisame. Iyan ay literal na 7 taon ng kapabayaan, walang pumapasok dito, iniwan na talaga ang lugar na ito. Nakakalungkot, pero ito ang realidad. Ngayon, dadali namin kayo sa inabandon na lugar na ito at ipapakita kung ano ang naiwan dito. Ikukwento ko pa ng kauntiang tungkol sa lugar na ito. Una sa lahat, ito ang entrance hall. Dito tinatanggap ang mga tao, dito sila pinapalad ng mainit na kape. Sa Italia, Pransya, Portugal at karamihan sa mayayamang bansa sa Europa, karaniwan ng malalaking entrance hall para tanggapin at pagtambayan ng mga tao. Yung mga hindi importante sa pamilya, bibigyan lang ng kape, uupo sandali, tapos pagkatapos ng 10 minuto, aalis na. Iyan ang ginagawa nila noong araw. At dito sa harap ng entrance hall, meron tayong fireplace na ito kasama ang 2 upuan na magkatabi. Kamangha-manghang mga upuang may upholstery. Gustong-gusto ko ang gold plating nito. At tingnan mo rin sa ilalim ng coffee table na ito. Sinakop na ng mga anay ang estatwa. Gawa ito ng buo sa kahoy na roble, inukit ng kamay. Pero napabayaan at nalimutan na ito. Wow, napakagandang kasangkapan nito dati. Nandito rin ang fireplace sa likod. Isang marmol na fireplace. Isipin mo kung paano ito kapag may apoy at mararamdaman mo ang init dito sa kwarto. Siguradong mas maganda palalo dahil may chandelier sa itaas. Nagminingning tuwing gabi. Ipinapakita ang silid na ito at ang lahat ng karangyaan nito. Sa gilid dito, mayroon kang mga maliliit na upuan. Baka nakuha na rin ng anay ang mga ito ngayon. May gintong upholstery ang upuang ito. Tingnan mo ang fader. May nakasabit dati dito. Dati, may dekuryenteng salamin o ilaw dito sa itaas. Mukhang ninakaw o tinanggal na ang mga iyon. Pero inakala kong ninakaw dahil lahat na iba pa ay nandito pa rin sa lugar na ito. Nakakalungkot naman yon. Sige, hayaan mong ipasyal pa kita dito sa lugar na ito at ipakita ko pa sa iyo kung ano pa ang nandito. May upuang may upholstery sa gilid. Opa, nakasulat yan. Baka mga inisyal, yon ng pamilya. Alam ko na ang apelido ng babae si Elena. Ang pangalan niya ay Elena, ay Giovanni Elena. At dati siyang profesor sa Universidad ng Milan. Nandito rin ang mga diploma niya sa kwartong ito, kaya ipapakita ko sa iyo. Matanda na rin siya, kaya posibleng nasa huling bahagi na ng buhay niya at pumanaw na rin kalaunan.
Hindi ko pa napag-uusapan ng kwartong ito. Tingnan mo yung chandelier na nagpapaganda dito. Parang living space ito. May sofa at lahat ng kailangan dito, pati maliit na dining table para sa mga kainan sa side na ito. Isang gandang chandelier. Ipapakita ko ulit bago ko kayo ilibot sa kwarto. Mga upholstered na Chesterfield na upuan. Sa gilid ng kwartong ito. Mapapaniwalaan mo ba na may ganitong bagay na naiwan? Tapos, itong salamin sa ibabaw ng kabinet. Tingnan mo lang ito. At dito sa gilid ng kwarto, ito ang mga diploma ni Alina Giovanni na binabanggit ko. Ang propesor, makikita mo dito, Lina Giovanni. Nakuha niya ang diploma noong Abril 1940. Kaya medyo luma na ang diploma na ito. Sa bandang iyon, mayroon pa tayong mas maraming diploma. At ito, may maliit na emblem dito. Tulad ng nakikita mo. Talagang kahanga-hanga. Dito rin sa kwartong ito, may mesang pangtutuos. Madalas, nakakandado ang mga ito kapag nakita ko. Ganito rin ngayon. Sa mga desk na ito, dati binibilang ng mga tao ang pera at inaasikaso ang gastusin nila. Kaya ito ang gamit nito. May pinting sa itaas nito. Pagkatapos ang hapagkainan, hindi ito ganoon kabungga pero magbibigay ako ng mabilis na overview. Elena Giovanni, talagang Italiano ang pangalan na yan. Tingnan mo lahat ng mga baso na nandito. Diyos ko. At pati ang loob ng kabinet na ito ay may tapiserya. Kaya alam mong ang mga taong nakatira doon ay sobrang mayaman. Nandito sa ibaba lahat ng mga plato. Isara mo lang yan. At magpatuloy pa. Sige, sa likod natin dito. Dati, kusina yan. Lahat ng mga plato at tasa na iwan dito. Makikita mo. May ilang tasa at plato sa dingding, isang asul at isang rosas. At dito noon, ipinapasa ang pagkain. Dito naman makikita natin ang mismong kusina. Isang napakamodernong kusina. Pero napakasosyal din. May takureng kape na Italiano. Wow! At dito sa bandang ito, mayroon tayong malaking kainan. Tulad na nakikita mo, napakaraming upuan sa paligid dito. Wow. Mayroon din tayong larawan o painting ng tao. Baka dati siya may-ari nito. Roman Romanzetti Mandolfi. Sa kabinet na ito, Maraming plato at gamit ni Gibbs. Mga plato at tasa na naiwan. Pati ang upholstery sa gilid. Si Big Becky mismo sa pintuan.
Wow! Ngayon, dadalhin ko kayo sa itaas para ipakita ang natitirang bahagi ng bahay. Akyat tayo sa magandang hagdang ito na magdadala sa atin sa itaas na palapag na binabanggit ko kanina. At dito, makikita ninyo ang chandelier sa gitna ng hallway na nagpapakilala sa kwarto. Wow! Tingnan natin kung anong mga kwarto ang meron dito sa itaas. Siguradong maraming tao ang tumira dito dati. May malaking chandelier sa gitna ng kwarto. May kamang yari sa slate. Maaring naging silid tulugan ito ng mga bata. Posible yon. Tingnan mo ang disenyo ng kama. Isang larawan ni Maria sa dingding. At sa gilid, hi guys, may vanity tayo. Narito ang isa sa mga banyo. Napaka-sosyal na banyong gawa sa Italian marble. May chandelier pa sa gitna nito. Isang bardang chandelier. Sino ang may chandelier sa banyo? Iyan din ang tanong na tinatanong ko sa sarili ko dito. Wow! Uy, excuse me, tingnan mo to. May elevator pa sila sa loob ng lugar na ito. Ang ganda nitong makita. Mukhang may edad na ang nakatira rito. Mas maginhawa sa kanya ang gumamit ng elevator. Nakuha niya ang diploma noong 1940. Kaya siguro ay hindi bababa sa 80 taong gulang siya nung huling bahagi ng kanyang buhay. Isa pang kwarto na maayos pa rin ang kama at tingnan natin ang parting ito ng bahay. Dahil may mas marami pang mga kwarto dito sa lugar na ito. Mukhang napakaraming taong nanirahan dito. Double na Italian style kwarto. Sorry, papunta ako sa pader. Magaganda ang mga disenyo dyan. Chessboard na pattern. Ginawa pa rin. Sa bandang ito, may ventilador tayo sa dulo ng. At saka, tingnan mo rin ang wallpaper na nasa kwartong ito. Grabe! Grabe lang na pwede lang tayong basta-basta pumasok dito. Wow, at sa tingin ko natuklasan ko lang ang master bedroom. Oo, ito siguro ang master bedroom. Una lagi akong lumalapit sa chandelier tapos ipinapakita ko sa inyo yung kama mismo. Napakaganda ng kwarto na ito. At kapag nakabukas ang mga shutter, makikita mo rin ang tanawin ng mga bundok. Magaganda ang mga kama. Grabe ito. May telebisyon dito sa itaas. Sa likod nito, itong telebisyon ay medyo lumana at grundig, isang German na tatak. At may vanity sa likod nito. May ilang upholstered na upuan sa gilid nito. Dito sa itaas, may mas maraming kwarto pa tayo. Tulad nitong isa, halimbawa. Wow! Ang ganda ng kama na ito! Tingnan mo lang yan. Hindi ko pa yan nakita.
Ngayon lang ako nakakita ng ganong kama. Talagang kamangha-mangha. Kahit dito sa kwartong ito, may kanal din sila. 9-1. At pagkatapos, oras na para umakyat sa itaas at silipin ang huling palapag ng bahay na ito. Mukhang maliit ito. Hindi, nagkamali ako. Ang master bedroom siguro ay nandito sa itaas na may napakagandang tanawin. Teka, papasok muna ako sa kwartong ito. Oo, ito nga siguro ang master bedroom. O baka marami ring kwarto dito sa taas. Tingnan mo ang disenyo ng kwartong ito. Ang kisame. Wow, may malaking balkona rin sila sa itaas. Ano to? Wow! Kakahanap ko lang nga isang kwarto na may Roman bathtub sa loob ng isang abandonadong lugar. Diyos ko! Mukha itong spa resort kaysa isang abandonadong lugar. Ang grabe naman nito. Wala talaga akong masabi tungkol dito. Si Elena Giovanni ay siguradong isang makapangyarihang babae. Isang babaeng nag-aalaga sa sarili at malamang pati sa asawa. Professor din ang asawa niya, kaya magandang kita nila at kaya nilang bumili ng ganitong lugar. Sa likod ko dito, kailangan nandyan sila. Isang lababo, isang inidoro. May isa pang kwarto dito sa itaas na ipapakita ko. Ito ang silid tulugan. Tingnan ko nga, may malaking kama dito sa likod. Pero hindi na ito ginagamit o hindi na nagamit. Dito rin, mayroon tayong kaakit-akit na orasan sa pader. Morpih-pigi, pagine. Orasan sa pader. Patong na tanso. Magandang antigong bagay. Gusto ko ang disenyo nito. Nabubuksan pa ba ito? Mukhang may maliit itong kawit dito. Tapos, nabubuksan ito. At dito sa loob, parang may nakita rin akong parang dating wedding cake o kung anumang ganon. Kaya siguro may nagpakasal dito dati. Wala talaga akong ideya kung bakit may wedding cake sa loob ng bahay na ito. Hindi talaga cake, frame lang na kahoy para sa cake. Baka doon nilagay ang mga panghimaga sa kasal. Dadalhin ko naman kayo ngayon sa pinakakamanghamanghang bahagi ng bahay na ito. At yun ay ang silong. Sige. Ito na siguro ang pangunahing yungib. Parang isang relihiyosong bahagi ng bahay dahil may mga upuang panalangin na naiwan sa loob ng basement na ito. Tingnan mo lang, bibigyan kita ng overview ng basement mismo para makita mo kung ano ang tinitingnan ko. May kanyon sa gitna, may mga upuang panalangin na nakapaligid dito. Sa gilid, may mga lantern tayo. Itong mga kahangahangang lantern. Lahat ay detalyadong gawa sa bakal. Elena, Giovanni, ang ganda ng lugar ninyo. Naiwan lang ang mga upuang panalangin na ito. Sa paligid. At pagkatapos, may fireplace sa gitna ng kwarto na may mga kampana ng baka sa gilid dito sa side na to. At ulo ng kabalyero sa side na to.
At pati na rin ang mga sibat na ito. Kung ang fireplace na ito ay may apoy, napakaganda rin ang pakiramdam na umupo sa kwartong ito. Lagi kong ini-imagine ang sarili ko kapag nasa mga abandonadong lugar ako. Iniisip ko kung anong pakiramdam tumira dito at damhin ang presensya ng lugar. Dapat din nating pansinin na may kanyon sa gitna ng kwarto. Sa totoo lang, na yun lang ako nakakita ng kanyon sa abandonadong lugar. Sa totoo lang, maliit lang ang kanyon at maliliit na bakal na bola ang pinapaputok nito. Sige, tumingin ka pa ng isa pang parol. Pati itong bisikleta sa kwartong ito. Hindi ba't nakakabaliw yon? Itong lumang bisikleta na hindi bababa sa 100 taon na ang tanda ay nandito pa rin. Napakagandang antigong piraso at curious lang ako kung paano mo masasakyan ng ganitong klaseng bisikleta. Taga Netherlands ako, taga Belgium ako, pero malapit lang ako nakatira sa Netherlands. Madalas ako magbisikleta at sanay na ako. Pero hindi ko maisip sumakay ng ganitong bisikleta sa lungsod, lalo na sa mga manibela na yan. Sa tingin ko, kakaiba talaga sila. Hindi komportable ang upuan. Mga lalagyan ng kandila at dito sa likod ng lugar may naiwan ding vault. Itong malalaking butas ng susi. May 4 sa mga butas ng susi na ito para mabuksan ito. Tiyak may mahalagang bagay silang itinago rito. Tingnan mo yung pintong yan. Ang natira na lang dito ay ilang bote ng alak na maaaring gawa kamay at espesyal para sa pamilya nila. Ngayon, tingnan natin ang mga silid sa gilid ng basement. Papasok ako dito sa parang garahe. Sige, may ilang gamit sa paghahalaman. Grabe, talagang nagulat ako kasi munti ko na siyang mabangga. Pero tingnan mo, itong karwaheng kabayo dito sa garahe. Wow! Sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Nakaka-hypnotize talaga ang disenyo nito. Isang larangan ng labanan, isang lumang paaralan ng medieval na labanan ang nakalarawan sa likod ng karwaheng kabayo na ito. Wonderful. Pati ang mga gulong ng bagay na ito ay dinisenyo, makikita mo ang mga muka doon. Tapos tingnan mo ang mga gilid nito. Para saan kaya ito gagamitin? Sa tingin ko, gagamitin ito para maghatid ng mga tao sa paligid ng lungsod o mga ganon. Fermia da Fabrica de Sile Mia, Angkar Bemeno, Monteneno. Oo, binabasa ko lang kung ano nakasulat sa gilid nito. Mukhang gawa ito sa Italia. Nandito. Ang lahat ng gamit at karwaheng pangkabayo ay naiwan pa rin. Ito ang kwelyo na isinusuot mismo ng kabayo. Hinila ko ito para may nakikita akong petsa dito. 1,941. Sige, hindi pala ito kasing tanda ng inaakala ko. Akala ko mga 2 o 300 taon man lang ito. Pero kahit ganon, ang galing pa rin ang pagkakagawa nila dito, hindi nga pala ginawa sa pabrika, kundi gawa kamay, dapat sabihin.
May upang pump tayo din dito sa basement pero di ko alam ang tunay na pangalan. Nang mahal nating Elena at malamang ginagamit niya ito nung siya ay matanda na. Sige! May ilang kwarto pa dito sa ibaba na dapat tingnan. Tingnan natin kung ano ang meron dito. Ito ang banyo sa ibaba. May kandelerong lalagyan pa at lahat ng kailangan. Ibide. Ano ang silid na ito? Ang elevator. At dito naman, narito ang kusina ng lugar. Ang mga kaldero at kawali at pwede akong magluto ng mga merienda na pwedeng kainin sa basement sa gabi. Kapag nagpapahinga sila doon at ito sana ang lugar para sa imbakan ng alak. At iba bang imbakan din, maraming imbakan dito. Tingnan natin kung anong laman ng kwartong ito. Wow, ito ay isang imbakan ng kayamanan. Gumagawa lang ako ng mga salita dito kasi ano ba talaga ang mga bagay na to dito? Mga upholstery ba to? Mga sopa, upuan, balangkas ng kama, Italianong balangkas ng kama. Gagawin ng mga nagbebenta ng antigong gamit ang lahat para makapasok at makita kung may mabibili sila. Yung mga ilaw sa likod doon. Yung mga lumang bisikleta na yan, lalapitan ko pa para makita mo kung ano ang meron doon. Stroller. Yung mga mayayaman na nag-iipon ng gamit, mas lalo akong naniniwala dyan. Habang mas yumayaman ka, mas marami kang tinatambak na gamit. Parang ang ganda nito, ang ganda nito, ang ganda nito, kailangan ko to. Tingnan mo lang tong frame ng kama, ginto lang na frame ng kama yan sa basement ng lugar na to, nabubulok lang. At itong mga upuan, basta na lang itinapon dito. Natisod sa kung ano. Grabe, ang wild nun. May mas marami pa dito sa ibaba. Ito ang kabilang side. Yung kabilang bahagi ng basement, isa pang frame ng kama. May mga emblem o etiketa doon. Malamang para sa auction o kung anumang ganon. Siguro gusto nilang ibenta ang lugar na ito at pati na rin ang mga gamit sa loob ng lugar na ito pero hindi lang nila nagawa. Hindi naman masamang frame na piliin dito. At pati na rin ang mga bote ng alak na ito. Wow! Ang ganda ng lugar na ito na na-explore natin. Lahat ay naiwan dito. Magagandang artipakto, kasaysayan, kahit ano pa, nandito lahat sa lugar na ito. Ito na talaga ang huling lugar na pinuntahan namin bago kami bumalik sa Pransya at talagang namangha ako dito. Wala na akong masabi. Siguro nagustuhan nyo rin ito kung tinapos nyo ang video. Kung ginawa nyo yon, paki-like ang video, mag-subscribe sa ibaba at i-share ito sa mga kaibigan nyo dahil ang mga ganitong bagay ay dapat makita, dapat maitala at dapat mapanood ng mga tao. Dahil nasabi ko na lahat ng yan, may isa pa akong bagay. Sa ibaba ng description, may link para sa Patreon kung saan pwede nyong suportahan kami buwan-buwan sa pamamagitan ng donasyon at makakakuha rin kayo ng ilang benepisyo mula rito at matutulungan nyo kami sa pagkuha ng video sa mga lugar na ito dahil napakamahal para sa akin bilang estudyante na maglakbay sa iba't ibang panig ng mundo para mag-film sa mga lugar na ito. Dahil nasabi ko na lahat ng ito, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo. Isa na namang epic na pakikipagsapalaran. Paalam, mahal na mahal ko kayo.